muling tiniyak ng pamahalaan ng pagbibigay proteksyon sa publiko laban sa mataas na singil sa kuryente at umano'y bantang pagpapatupad ng rotational brownout sa Luzon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, umiral ang Energy Development Plan na siyang magsisiguro sa kasapatan ng supply ng ating bansa. Ang detalye mula kay Dina Pagibitan. Tiniyak ng pamahalaan na patuloy ang paggawa nila ng mga hakbangin upang bigyang solusyon at proteksyonan ang mga consumer sa kabila ng nakaambang malakihang dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, binibigyang pansin ng gobyerno ang nasabing issue alinsunod sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Kinakailangan pong makita natin ang mga paraan para maibsad ang pasanin ng taong bayan sa singil ng kuryente. Kailangan pong bigyan ng pagtutunan ng pansin ang bagay na yan dahil po sa commitment ng ating pamahalaan na tiyakin na mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Siniguro rin ng pamahalaan ang pagpapairal ng Energy Development Plan upang tiyakin ang sapat na supply ng kuryente, kabilang na ang paggamit ng renewable energy sources. Samantala, batid daw ng pamahalaan na kinakailangan maging competitive ang power producers, ngunit tungkulin din daw nila na magtimpi sa mga consumer. Tungkulin po ng ating pamahalaan na pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Batid din ng ating mga power industry players, no? Kabilang na po ang Meralco sa mga power producers na ang kanilang negosyo ay imbued with public service, public interest. Kaya sana po ay sa isip nila na tungkulin nila yung magsilbi ng ganap sa ating mga mamamayan. At handa naman ang pamahalaan na makipag-ugnayan sa kanila para matamo ang layunin ito. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon ng Justice Department sa di umano'y sabuatan ng mga power supplier, Meralco at Energy Regulatory Commission o ERC ukol sa nasabing all-time power hike. Posibleng umabot sa 8 piso kada kilowatt-hour ang ipapataw na dagdag singil ng Meralco pagkatapos ng 60 araw na bisa ng TRO na inilabas ng Korte Suprema laban dito noong December 23. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.